Sige po, Sis Adelina, ah, Bible po, kung meron pa po tayong Bible na Tagalog, bigyan po natin. Okay, Brother Raymond, i-lead mo po kami sa opening ng ating worship. Inanyahan ko po ang bawat isa. Good morning po. Happy Lord's Day. Masaya ba kayo sa Panginoon? Amen. Inanyahan ko po ang bawat isa na tayo tumayo. Lalapit po tayo sa luklukan ng Panginoon at hiningi natin ang kanyang habag at presensya sa umagang ito. Tayo po muna ay sandaling yumuko at manalangin sa Panginoon. Ama naming nasa langit, sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus, at pagkilos ng makapangyarihang Espiritu Santo sa umagang ito. Lubos po kami, Lord, na nagpapasalamat sa umagang ito na kami po ay inyong dinala sa bahay-sambahan na ito, O Diyos. Naisin niyo po, Lord, sa umagang ito na maintindihan niyo, Panginoon, ang bawat isa sa aming kalagayan sa umagang ito, O Diyos. Kung mayroon mang kahinaan kami, kung mayroon mang kaming kasalanan, na nakikita niyo po sa aming mga puso sa umagang ito, O Diyos. Humihingi po kami, Lord, ng tawad, Panginoon. Hugasan niyo po ng banal na dugo ang aming kaisipan, ang aming mga puso, O Diyos, upang kami po ay maging marapat na humarap sa iyo sa umagang ito, O Diyos. Gamitin niyo po, Lord, ang aming mahal na pastor na daluyan ng inyong kapangyarihan sa umagang ito, O Diyos, na maintindihan namin ang inyong salita at higit sa lahat, ito po ay maging kalakasan namin sa espiritual naming pamumuhay. Pinupuri ka namin, nagpapasalamat kami sa iyong kabutihan, sa mga grasya na inyong binigay sa amin. Salamat po, O Diyos, sa inyong pagmamahal sa amin, Panginoon. Ito po aming dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Amen. Good morning. At as we settle down, tatawagin natin ang ating mga visitors this morning. Okay, welcome po kayo lahat. Mga second timers, third timers, at mga regular nating mga visitors, welcome kayo dito. Okay? So, unang tatawagin po natin ay galing po siya sa Ilawod. Ilawod Kamalig. Ito po ay in-invite ni Sis Ami. Okay? At tawagin po natin si John Lester Mina at si Apple Gilias po. Lucias. Okay. Pwede mo pakitayo? Okay. And the people of God say, Amen. Welcome po kayo, sis. Welcome at thank you sa makakasama natin ngayon sa ating worship. At next naman po ay tawagin po natin from Ginubatan Albay, si Cherilyn Chua po. Ayan, pwede po pakitayo. Okay. Amen. And the people of God say, Amen. Welcome po at kasama rin po Nyas from Valenzuela City, si Florence Alcanar. Pwede po pakitayo. Amen. The people of God say, Amen. Welcome po at makakasama po natin siya ngayon sa worship. And of course, hindi natin kakalimutan ng bawat isa na nandito. Like ang sabi ko every Sunday, at least makabati tayo ng 10 tao ngayong umaga ng Happy Lord's Day. Tingin kayo sa kaliwa. Hindi alam ang kaliwa, saan bang kaliwa? Sabihin nyo sa katabi nyo, Happy Lord's Day. Amen. Tingin kayo sa kabila. Sabihin nyo sa kabila, Happy Lord's Day. Okay, let's all stand up. At lahat ng makakamayan nyo ngayon, sabihin nyo na Happy Lord's Day. Brother Don, tawagin kita dito as we greet each other. Kamayan nyo ang bawat isa, kantahin natin ang ligaya ng buhay. Brother Don, okay? And, dyan ba? Okay? Okay, magandang umaga po sa bawat isa. And tayo po ay magsikamayan, awitin natin ang ligaya ng buhay. Ligaya ng buhay, the first chorus now, si
Amen. At welcome ulit everyone. So, this morning, makakarinig tayo ng special number. Okay? Merong trio na gustong mag-render ng kanilang pag-awit sa Panginoon. No? So, tawagin natin sila. Brother Lem, Brother Eman, at Brother Jacob. Okay? Para i-render ng kanilang special number. So good morning po sa bawat isa. Ang pamagat po ng kakantahin namin is Date to Run. Ang sinabi po dun sa kanta na yun na buhay si Kristo ay isang takbuhin ng pananampalataya. Hindi tayo tumakbo mag-isa sapagkat si Kristo ay ang ating gabay at kalakasan. Thank you po. Amen. Ang sabi nitong mga young people ay dare to run, no? Challenge 'yun para sa atin, no? At syempre, ang ating morning na ito would not be hindi natin sasabihin
of God alone. This morning, tayo po ay magsitayo as we read one chapter of our Bibles. For our exhortation this morning, buksan po natin dyan sa Psalms. Psalms 29. Babasahin po natin from verse 1 hanggang dyan sa verse 11. Isang reminder sa atin na ang boses ng Panginoon ay nandito. No? Kahit sa gitna ng bagyo o ng gulo, nandiyan ang Panginoon. Basahin natin verse 1. I will read in English. Give unto the Lord. Sabay-sabay tayo read. Give unto the Lord, O ye mighty. Give unto the Lord glory and strength. Give unto the Lord the glory due unto His name. Worship the Lord in the beauty of His holiness. The voice of the Lord is upon the waters. The God of glory thundereth. The Lord is upon many waters. The voice of the Lord is powerful. The voice of the Lord is full of majesty. The voice of the Lord breaketh the cedars. Yea, the Lord breaketh the cedars of Lebanon. He maketh them also to skip like a calf. Lebanon and Syrian like a young unicorn. The voice of the Lord divided the flames of fire. The voice of the Lord shaketh the wilderness. The Lord shaketh the wilderness of Kadesh. The voice of the Lord maketh the hinds to calve, and discovereth the forest. And in His temple that everyone speak of His glory. The Lord sitteth upon the flood. Yea, the Lord sitteth King forever. The Lord will give strength unto His people. The Lord will bless His people with peace. And the people of God say, Amen. So sit down. Ito po ay encouragement for every one of us this morning as we enter our worship. Ano man ang pinagdadaanan nyo ngayon? Malakas man yan, napapatumba ka man yung problema na yan. Sabi dito, the voice of the Lord helps. It breaks. Ang sabi pa dito, it is upon the waters. It is powerful. It is full of majesty. Mga kaibigan at mga kapatid, ang magigilang blockage for you para pakinggan ang boses ng Panginoon ay ang sarili mong pananampalataya sa Panginoon. If you do not believe, God will help you. You will not hear it. Hindi mo makikita yung tulong ng Panginoon na mga simple sa buhay mo. Tubig, pagkain, shelter. Hindi mo yun mapapansin. Pero if you see and acknowledge God as a powerful God of your life, makikita mo even the simplest thing is from God. No? Napakaganda ng itong worship text natin this morning, and I hope this will be an encouragement for everyone. Let's call Father Don as we sing one hymn para bigyan natin ng puri ang Panginoon. Hindi natin kinakanta itong hymns na ito para ritual o tradition sa church. We sing this song, bawat lyrics mamaya ipapaintindi ng ating song leader. I-reflect natin, i-echo natin yung mga verses as we praise the Lord. Father Don? Okay, and grab your hymn books. Ang sabi ko sa inyo, pag nag-brown out, paano yan? Grab your hymn books para kahit mamaya bigla mag-brown out, tuloy tayo sa pagkanta. Brother? Tayo po magsitayo at tumawid po tayo sa hymn number 511. Awitin po natin ng may kasiglahan, The Solid Rock. Hymn number 511. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. Awitin po natin from first hanggang fourth stanza. The Solid Rock on the first verse now. Sing. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness.
ang sinasabi sa verse, sa Panginoon, nakakapit tayo sa bato. Pero kung hindi tayo sa Kanya nakakapit ka sa definite na destruction. Kaya sunod po natin hymn number 461, ang awiting, He hideth my soul. Amen. A wonderful Savior is Jesus my Lord. He hideth my soul in the cleft of the rocks. Rivers of fresh waters. Awiting natin from first hanggang fourth stanza. He hideth my soul in the first verse now. Sing. A wonderful Savior is Jesus my Lord. A wonderful Savior to me. He
Thank you po. Amen. Tatawagin ko po ang choir as we sing this morning. Ito pong titled as A Mighty Fortress is Our God. Amen. Papasahin ko po sa Psalms 18, 1-3. Pakinggan niyo po ang mga verses na ito. Choir please. Sabi sa verse 1, I will love thee, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress, and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my buckler and the horn of my salvation, and my high tower. I will call upon the Lord, who is worthy to be praised. So shall I be saved from mine enemies. Ang title po ng awitin ngayon ng choir ay A Mighty Fortress is Our God. Ito po ay isang controversial na composition ni Martin Luther nung panahon na siya ay nung panahon na hawak pa ng isa sa pinakamalaking religion sa buong mundo, ang Bible, and ito ay hindi hawak ng local people. Siya ay protest, no? Para ilagay ang thesis niya sa harapan ng kanilang lugar. At itong isang awiting ito ay very na controversial ng panahon na yun kasi punong-puno ito ng image ng labanan, no? Pero makikita natin ito ay paraphrase ng verse sa Bible, ng mga verses sa Bible na nagpapakita na ang Diyos pagdating sa mga labanan na yon, siya ay tinatawag na fortress. Siya ay tinatawag na rock. Siya ay tinatawag na defense. Siya ay shield. Siya ay bulwark. Hindi lang yun. Ang tawag pa sa kanya isang high tower. Lahat yun ay puro advantages sa panahon ng gera. Sandigan. Matataguan. Sa konsepto ng gera, makikita natin na ang Panginoon ay ating advantage. Siya ang makakatulong sa atin, doon tayo sa kanya makapagtatago. But in everything else, sa buhay natin, isa ang mapapakita sa atin ito. Makakaasa tayo sa Panginoon. We can trust in the Almighty, powerful, omniscient, omnipotent, and omnipresent God. Ang Diyos na banal, ang Diyos na tuwid, ang Diyos na Diyos ng hustisya, at Diyos ng pagmamahal. Yan po ang ating Diyos. Kaya pakinggan natin ang A Mighty Fortress is Our God.
At napakaganda po ng inawit. At yung ating ipinaliwanag ng ating Sunday School teacher, magkarugtong kasi ang ating pag-aaralan ngayon pong umaga, nasa Psalms 27. Sapagkat napapanahon, habang ang mundo ay nagkakagulo, ang bawat institution na nilagay ng Diyos para sundin, ginugulo ng kaaway, at yung mga tao parang hilong-hilo na sila sa mga problema. May problema ng internal, sa family nila, may problema pa sa namumuno, may problema pa sa bansa. Saan tayo pupunta? Okay. So ngayong umaga ay tingnan natin bakit kayo nasa church kapag Sunday. Anong purpose, di ba? Hindi naman tayo siguro pupunta doon para makita, para magpakita, di ba? So, ang ating titingnan ngayong umaga mga kapatid ay hango sa buhay ni David na kung saan siya po ay tinawag ng Diyos bilang kanyang mahal. Katulad nyo at katulad ko nung tayo mga makasalanan, unwilling tayo na maghanap sa Diyos. Walang naghahanap, wala kahit isa, walang mabuti, walang matuwid, wala kahit isa. Pero blessing, nandito tayo ngayon. Again, salamat po sa ating mga kapatid na mga frontliner ay nandito umuwi sa ating probinsya. Ang ating kapatid si Chua ay nandito at saka si Brad from Valenzuela. Ito po yung mga frontliner sa kanilang mga area. May mga gift sila na ginagamit sila ng Diyos sa ibang bansa at nandito sa ating kalagitnaan para tayo dalawin. Salamat po sa privilege. Kami natutuwa na nandito po kayong dalawa at naintindihan namin nandito kayo for a purpose para ang gawain ito makita namin na hindi lang pala kami ang nakakaranas ng ganitong problema sa ating bansa. Gayon din sa ibang bansa kasi galing press from Dubai, kapatid, no? From Dubai, press siya at sabi niya, Pastor, may problema rin dito. Please pray for us. At ang ating kapatid from Valenzuela, may nakikita rin sila sa lugar nila. The same with us ngayon mga kapatid. Saan tayo pupunta? And why we are today? We are gathered today for one reason that God, ang gusto sa atin, makita natin ang totoong worship. Sabi ng Biblia, at doon sa EDSA nakita ko ito, na doon dinadaan-daanan nila, hindi nila maintindihan ang meaning, if my people which are called by my name shall be humble themselves and seek. Yun po na hinahanap, dapat hanapin ang purpose ng Diyos. Ba't kayo nabuhay? Ba't kayo nandito? Ba't kayo napunta doon? Ba't kayo napunta rito? Ba't kayo nagninegosyo rito? Ba't kayo nagkapamilya rito? Seek my face. At doon humingi tayo ng tulong sa Panginoon. And then He will hear our prayers and will heal our land, our heart, our worshiping. Dapat ihildi ng Panginoon. Marami ngayon nasa loob ng simbahan, but ang kanilang mga puso ay walang totoong pagsamba. At bago tayo mapunta kung saan, atin pong basahin, tayo magsitayo, basahin natin ang Psalms 27 from verse 1 to 10. Kasi ang pinaka-main, ano po dyan, ang pinaka-big idea ay nasa verse 4 at doon natin kukunin lahat ang ating pag-uusapan ngayong umaga. I do believe marami nakarinig sa inyo nito, pero tingnan natin ulit ano ang ni-remind sa atin ng Panginoon. From verse 1, chapter 27 ng Psalms hanggang verse 10, ay nandito po ang sabi ng verse 1, The Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Diba? Sabi niya, The Lord is the strength of my life, of whom shall I be afraid? Verse 2, When the wicked, even mine enemies and my foes came upon me to eat me up my flesh, they stumbled and fell. Saan ka pa pupunta? Verse 3, Though a host should encamp against me, buong bansa, buong paligid ng mundo, kalibutan tayo. Sabi ng verse 3, My heart shall not fear. Why? Though war should rise against me, in this will I be confident. The first word is confident. Sigurado ba kayo sa inyong kaligtasan? Verse 4. Ito na po yung ating pinaka-main idea. One thing have I desired of the Lord. Okay. A days of my life, to behold
the beauty of the Lord and to inquire in His temple. These words ay nagpapakilala, sino ba ang Diyos sa buhay natin? Is He your Master? Is He your Savior? Is He your Lord? O ikaw ang Lord sa sarili mo? Verse 5, for in the time of trouble, He shall hide me in His pavilion, and in the secret of His tabernacle shall hide me. He shall set me upon a rock. Ito yung kaninang in-explain ng ating Sunday school teacher. Verse 6, and now shall mine head be lifted up above. Okay? Will I offer His tabernacle as sacrifice of joy? I will sing, I will sing praise unto the Lord. Hear, O Lord, when I cry with my voice, have mercy upon me, and answer me. When thou saidst, seek ye my face, my heart said unto thee, thy face, Lord, I will see. 9. Hide not thy face from me, put my servant away in anger. Thou hast been my help, leave me not, neither forsake me, O God of my salvation. When my father and my mother forsake me, the Lord will take me. I hope and pray mga kapatid ngayong umaga, bago tayo lumabas sa pintuang yan, makilala nyo kung sino ang Diyos na tumawag sa atin. Sino ba talaga siya sa buhay natin? Mas malaki ba siya, mas makapangyarihan ba siya sa mahal mo sa buhay? Mas malaki ba siya sa girlfriend mo, sa boyfriend mo? Mas makapangyarihan ba siya sa negosyo mo o sa iyong connection? Yan ba ang pagkakilala mo sa Diyos? Ngayong umaga mga kapatid, ay pakaralan natin, while we seek God, while we waiting in His coming, tandaan natin, life will be rewarded kapag tayo naghintay, hinanap natin ang kalooban ng Diyos. Let us pray. Nakilang Diyos, salamat po, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa binasa namin na nagpapakilala, na nagkakarakterize kung sino ang Diyos na tumawag kay David, tumawag sa amin, naglinis sa amin. Wala kami interes sa Diyos, pero nagka-interes sa Diyos sa amin. Nung kami mga rebelde, nung kami mga walang pakialam sa Diyos, nahabag po siya, binigyan kami ng awa, kami nilinis, kami binago. O Panginoon, harinawa, makilala namin kung sino ka, upang aming gantihan. Hindi kami kayang gumanti. Wala kami kakayang gantimpalaan ka. Subalit ang aming magagawa, purihan at sambahin ka sa espiritual totohanan. Panginoon, kung meron po kami nagawang kasalanan, naisip, nakita, nagkamali ng aming thoughts, patawarin niyo kami, Panginoon. Kung kami po ay nagdadala pa rin ng anger sa aming mga puso, kung kami nagkakaroon pa ng mga inggit, alisin po nito, Panginoon, sapagkat hindi po ito maganda sa isang anak mo na nagdadala ng kabanalan, ng holiness, sapagkat ang Diyos ay banal. Lord, sa umagang ito, kayo po ay maitaas, maipangaral. Wala kami masabing hindi dapat. I-screen mo, Panginoon, ang mga words upang kayo ang makilala, upang kayo ang mag-increase, kami ang mag-decrease, at kayo po ang makilala sa lugar na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. Okay. Sa verse 4 po ay nandun po ang daming idea doon na makita natin. Sabi ni David, one thing have I desired. Isang araw sa New Testament, itong isang binata na graduate ng abugasya, ito po ay may title as attorney, tumatakbo siya sa Panginoon, habol niya, Lord, 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 paano ba makarating ng langit? Paano ba ako mag-inherit ng eternal life? Humahabol sa una, hinahabol niya ang Panginoon. Panginoon, paano ba? Okay. Simple ang sagot ng Panginoon. Sabi niya, ginagawa mo ba ang utos ng Panginoon? Ay, opo, mula kindergarten, dahil ako'y mayamang pamilya ang aking magulang, nasusunod ko ang 10 utos. 10 iisipin niyo, 10 utos, kaya niya. Love the Lord God with all your heart, with all so on and so forth, hanggang verse 5, hanggang verse 5, pang-5, pang-6, ano yun, pang-patao na, di ba? Thou shalt. Ay, nagagawa ko yun, Panginoon. Ano ang sabi ng Panginoon? Ganun ba? Kung ganun, nagawa mo na pala at alam mo na pala ang 10 kautusan, ay isa ang kulang sa'yo. One thing is lacking. Okay, sabi ng Panginoon, ano po yun? Kung nagawa ko yung masunod ang 10 utos, di kaya ko rin ito, sabi niya. Okay, sabi ng Panginoon, ipamigay mo ang iyong kayaman. Yung takbo niya kanina sa Panginoon para, sabi, paano Panginoon makarating ng langit? Paano ba ang daan para magpunta ng langit? Sabi ng Panginoon, para magawa mo lahat, iwanan mo ang iyong kayamanan, pamigay mo, sabi niya, bira, pinagpaguran ko to, mga magulang ko, hindi ito basta-basta nakuha, pinamano to sa akin at iningatan ko to. Bira. Yung takbo niya kanina,
palayo siya sa Panginoon ng mabagal na. At na kayo, mabigat pala ang pagsunod sa Panginoon. Di ba ba? Kahit nagagawa mo ang 10 kautusan at mga alituntunin ng mga churches, ang daming churches ngayon, ang daming rules, ang daming, kanina sa ating article 4 na tayo, paano mamuhay ang totoong Kristiyano. Hindi natin kayang sundin yun eh. You know what? Sapagkat nandito ang ating laman eh. Susuot mo yan eh. Yan yung nagtitrigger eh. Sabi niya, sige, mag-last ka pa, mag-interest ka pa. Mayaman ka na, hindi, kulang pa yan. May kotse ka na, may Burgundy ka na, may Jaguar ka. Kulang yan. Kailangan mo pa yung mga modified. That is the lust of the flesh. Pero kung paano mamuhay ang isang totoong Kristiyano, dito po nakita natin kay David. Sabi niya, isang bagay ang aking ninagnasa, ang aking ninanais. Ano kaya yon? Sabi ng verse 4, tingnan po ninyo mga kapatid. At isa-isa natin mamaya yan. Sabi niya, okay, one thing I desire, okay. Pag sinabi kasi nating desire, yung bang craving, yung bang para kang gutom na gutom, gusto mong kumain, yung nangihina ka, gusto mong kumain para lumakas. Yung parang nasa deserto ka, walang kahoy, walang tubig, uhaw na uhaw ka, anong gagawin mo? You are longing, you are desiring, nagnanasa ka ng kahit isang patak na tubig. The same with the word doon sa mga hindi nanampalataya kay Kristo nung nasa ibabaw siya ng lupa, na ang sabi ng mayamang ito, punong-puno siya ng kayamanan, lahat kaya niyang bilhin. Pero nung siya po ay namatay, nandoon siya sa kaparusahan ng impyerno at ang sabi niya, Panginoon, isang patak lang ng tubig, sa uhaw na uhaw ako. He is craving for the water. Ang water na tinutukoy ng Panginoon, ang salita ng Diyos na nagliligtas sa kaluluwa ng isang tao. Pero ang daming tao ayaw niyan. Kalukuhan lang ng pastor yan, kalukuhan lang nila yan para magkapera. Ha? Please! Bisan ako nakarinig niyan eh. Nagpunta ako rito, ako'y magandang trabaho, pero hindi ko hinangad na magkapera dito, kundi iniwanan ko ang magandang sweldo ko sa Makati for my Lord. At ito na kayo. Ito ang aking kayamanan. Isang araw pag humarap tayo sa harapan ng Panginoon, isa-isa kayong tatanungin. At ang 7 aklat na bubuksan, ang aklat ng pangalan mo, ang aklat ng ginawa mo, mabuti at masama, nandoon po yun eh. Buksan ang pangalan, nandiyan ba yan? Nagsimba ito sa Kamalig Baptist Church, ilang taon? 50 years. O buksan ang mga gawa niyan. Ay, pambira, doon na tayo. Lord, wag na yan, wag na yan. But David said, sabi niya ni David sa verse 4, kahit siya'y matanda na, naging hari siya, nagsimula siya sa pagiging pastol ng tupa ng kanyang tatay, na misunderstood siya ng mga kuya niya dahil ay yabang-yabang mo, gusto mong manood sa gire, kaya ka nandito. Hindi. Doon pinakita ng Panginoon sa kanya na narinig niya na sinalipusta ang pangalan ng Panginoon at sabi ni David, kahit higante ka, lalabanan kita sa pangalan ng Panginoon, hindi sa lakas ko. Ang liit-liit na tao. Sabi, hoy, kotong lupa. Anong pinagsasabi mo? Na misunderstood ng kanyang family, na misunderstood ng kanyang hari, ng kanyang leader. Sabi niya, lalabang ka, tapang mo ha. Ako nga, hindi ko kaya, sabi ni Saul. O sige, ito yung helmet ko. Mahal, hindi ako makagalaw. Mayroon tayong may mga ideas ang mga leaders natin na, ito gawin mo, oh my friend. Minsan din nami-misinterpret natin ang mga anak ng Diyos. We are not the one. We're just telling them, but God is the one letting them know. Diba, sabi ko sa inyo madalas, ang isang uhaw o isang kalabaw o baka yan, dalhin mo sa tubig. Kung ayaw uminom, hindi mo yan pipilit pa inumin. So dito po ay, sabi ni David, one thing I desire of the Lord, sabi ng verse 4, ay that the first word na kanyang hahanapin ay, sabi ng verse 4 ay, okay, that I will seek. Sa mga Bible nyo, sa inyo naman yan, lagyan nyo ng bilog, underline. Okay? Verse 4, the word I seek after. Ano ba ang hahanapin mo dito? Si pastor? Sino nga hanapin mo dito? Si girlfriend, yung maganda? Sino nga hanapin mo dito? Yung pwedeng may makanegosyo ka? What do you seek after when you are in a church? Anong hinahanap mo pag nasa church ka? Pastor na ito, pag mag-English, Bisaya. Oh, mga Bisaya, mga kaibigan ko. Okay. Minsan talaga ako pag nag-preach, para akong Ilonggo eh. Ang dami kasing Ilonggo dito. Now, you are not finding fault pag kayo ay nagsasamba. Pag pumasok kayo sa temple, at yun ang ginagawa ni David, kung anong maalala ninyo, ang templo po nung panahon, doon sa panahon ni Abraham, is only a tent.
yan po ay hindi nagtatagal. Ang buhay natin, ang tuldang ito, ang tent na to, bilang mayroon tayong altar sa ating mga puso, hindi ito nagtatagal. But ang nagtatagal doon is the presence of God. Hindi yung kung sino ka, kung sinong kilalang prominenteng tao ka. Mawawala din, mga politicians, mawawala yan eh. At ang sabi nga nila, pagka nagsimula na yung the big one, nagsimula yung mga the big one dyan sa EDSA, ewan kung anong klaseng big one yon, pero may big one na hinihintay ang Metro Manila. Yung may kulay na guhit, yan ay ang fault line. Yan ang hinihintay nilang big one. Eh mga kapatid, ay tandaan ninyo, ang mga bagay sa mundong ito ay hindi eternal. Okay po ba yon? Kung kayo, ngayon mga young people at sa mga nagdadalawang isip, ano ba talagang kaligtasan na sinasabi nila? Dahil sa tayo po'y makasala, nagkasala tayo, dahil kung narinig ating teacher pang nagtuturo, ang kabayaran ng kasalanan ay ano daw? Diba? Ibig sabihin pagkabayaran, pag ngayong umaga, kahit Sunday, nag-isip ka ng masama, nagkasala ka. Ano ang kabayaran? Pag sinabing kabayaran ay sweldo, di ba? So ipunin mo yung sweldo mo araw-araw na nakakaroon ka ng ganong kaisipan, nakakagawa ka, nakakalimot ka, so may sweldo ka. Pag may sweldo ka, siyempre kukunin mo. Diba? Sweldo mo yun eh, sa'yo yan eh. But the problem is, ang kabayaran ng kasalanan, kamatayan. Pagka hindi mo naintindihan ang Panginoon kung ba't ka nag-church, ba't ka nagsisimba, ba't ka nagba-Bible, hindi mo naintindihan yon. The same with the other person. Nasa loob ng church, hindi sila marunong mag-worship. Katulad ng sinabi ni David, one thing I desired kapag ako'y pumapasok sa temple is, tingnan niyo po ang verse 4, number 1, the desire, number 1, verse 1 to 3, David desire to possess para mahawakan niya mapatibayan niya ang pangako ng Diyos. What are the promise of God? Verse 1, tingnan po ninyo sa verse 27, o chapter 27, okay? Ano ang unang pangako ng Diyos? Okay, verse 1, 27. The Lord is my light and my... Iyan po yung nilalaban ni David dito, mga kapatid. Kahit alam niya na yan mga, nagkampo na yung libo-libo, hindi na po legions ha. Pag legions, ayan ay 6,000 soldiers ng Roman. Pero pag sinabing, nag-encamp na palibot mo, baka hindi lang isang bansa yan, baka ang dami na. But the thing is, verse 1, sabi niya, okay, chapter 27, verse 1, sabi niya doon, ang Panginoon ang aking liwanag, okay? And my salvation. Sino ang katatakutan natin? Ang daming gustong makapasok, masabing, nagpipray ako para kahawagan ng Diyos, pinupalo ang ulo, nagdudugo, nagnanalangin araw-araw, nagbabasa ng Bible araw-araw. You know what? Kapag nagpe-perform lang tayo, at hindi ito yung nagpipraise sa Panginoon, kahit anong performance natin kung walang prayer, sino makikinig sa'yo? Number 1, wala kang connection na totoo. Kasi bakit? Ang mga masasama, inilalayo ng Diyos ang kanyang mata. Sabi ng Psalms, di ba? Kung nakarinig ka na minsan, naliwanagan ka na, nadala ka sa isang simbahan, at naunawaan mo ang katotohanan, si Kristo palang kaligtas, tapos nagdalawang isip ka, ay hindi, mas maganda doon sa aking inatinad, kasi doon, pag membro ka, save ka. Yun ang problema. Di ba? Nandun ka na sa tamang kaligtasan kay Kristo, aba gusto mo doon sa membership. Hindi po yun makapagliligtas sapagkat anawang nasa material na nasa lupa, it will pass away. Mawawala po yan eh, hindi man po yan forever. O tingnan niyo po yung mga sabing, yung naalala ko yung kanta ni Romeo and Juliet, yung pagmamahal na yon, walang forever sa lupa. Okay? So dito po ay, pangalawa, napapasya natin sa verse 1. Okay? Tingnan po natin yung mga kapatid. Yung kaligtasan, hindi tayo gumagawa para maligtas. Hindi ka nagsisimba para mabawasan ang kasalanan. Hindi ka nag-attend ng Santa Cena o tinatawag nating Lord's Supper para mabawasan ang kasalanan. Hindi po yun doon eh. Hindi tayo yung dating katuruan ng Pilipinas. Katuruan ng Pilipinas yan eh. Yung 7 stream unction. Yan po ay katuruan yan. So dito po ay mapapansin natin na tayo ay nandoon sa church. Okay, sabi ni David, katulad natin sa panahon natin ngayon, matagal na si David nakaraan. Pero isang magandang sa kanyang nakita natin dito sa first point natin, okay, that David desire to possess God's promise. Ano pangako ng Diyos?
na ang sino man sa kanya ay manampalataya, di ba? Nung araw na ang mga Israelita ay sobrang titigas ng ulo, nagreklamo ang kanilang pastor na si Moses, sabi, Panginoon, anong gagawin ko? Ang reklamo ng mga taong inilabas mo sa pagkakalipin. Nandun na nga sila sa wilderness, aba, ang reklamo pa. Pag sinabing wilderness sa buhay ng isang Kristiyano, mga kapatid, ito po ay dryness. Walang bunga, walang dahon man lang sapagkat ito ay dry. Ang buhay ng Kristiyanong ito, kahit nagsisimba siya dahil nagpe-perform lang siya at wala siyang pagpupuri sa Diyos, siya po ay dry ang buhay. Kung iisipin natin sa panahon natin dito sa Pilipinas, may 4 tayong season. Ito yung tinatawag na summer. Okay? Tag-init! Bitak-bitak ang lupa. Maliban ang Holy Spirit magpadala ng east wind. At ito pong tinatawag na Flores de Mayo o Agua de Mayo para magkaroon ng ulan o springtime ng Holy Spirit sa buhay natin. Kung bakit ang mga Kristiyano ay hindi ito nang naaalala sapagkat nandoon po sila sa wilderness. Wala silang bunga doon at uhaw na uhaw sila. Wala man silang desire na andun na kami. Kilala na kami ng simbahan. 50 years na kami rito. Simba, we. Wala silang bunga. Okay, so ito po ang nangyari kay David. Sabi ni David dito, sa kanyang desire, one thing that I desire to possess these promises. Ano po mga pangako ng Diyos? Number 1, na nasa po ay confident. Tingnan po natin ang word na confident nasa verse 3, last word. Sabi ng verse 3, though an host encamp against me. Kahit palibutan ako ng buong bansa, ng Russia, ng China, ng lahat. Sabi ni David, okay? Sabi niya doon, okay? Bagaman, magpalibot sila sa akin isang hukbo, hindi matatakot ang aking puso. You know what? Nangako ang Diyos that whosoever look on Jesus, kung sino mang manampalataya kay Jesus, siya po ay ligtas magpakailanman. Marami ngayong mga baptispa naman, kinukontra itong save always save. Ano bang natutunan nila sa Bible? Kung talagang naniniwala kayo na kayo iligtas kay Kristo, balikan lang natin saglit lang po mga kapatid, dito kasama sa lesson, John chapter 10, pakilabas lang po saglit para ma-remind tayo. John chapter 10, pakilabas. Okay? Okay, hindi yan. 10, 20, yan, 27. Okay, thank you. 27, John 10:27. Okay. Tingnan niyo po alam niyo ito eh. Sabi ng Panginoon, ang aking tupa nakikinig sa akin. Di ba? Bakit? Itupa ka niya eh. Kahit anong pinagdadaanan mo, kahit yung tupay, walang masabsab na dahon, kahit siya'y gutom na. But that sheep hear the voice of God. Saan yan yung makukuha? Hindi po doon sa ibang simbahan. Doon po ito sa pulpito na kung saan dumadaloy ang tuwing na masarap mula sa salita ng Diyos. Hindi po yung preacher ang tinitingnan nila. Ang tinitingnan ng mga stupang ito, yung masaganang salita ng Diyos na mayroon siyang nakuha, may nainom siya, may nakain siya, galang sarap, pakiramdaman ang salita ng Diyos. Ang ibang tao ngayon nakapanood sa, pastor dyan, bunganga, masama. Mabuti kung malaki siya, maliit lang naman siya. That is the physical eyes na dinadala ninyo. Minsan, katulad ng tuturo ni David ito, may mga taong nag-worship, but the physical eyes, ang kanyang daladala, hindi niya makita ang nutrients na nandoon sa Word of God. Kundi nakikita niya, yan na naman yung paboritong linya ni Pastor. That is flesh. Wala kayong maiuwi sapagkat ang nangunguna sa atin ay hindi spiritual eyes, kundi ang ating flesh, eyes, and heart. Sabi nga ng Panginoon, kay Solomon, ang pinaka madunong na tao, ano ang bibigay mo sa akin? Diba? Give me thy heart. At siya ang gagawa ng pusong ito. Yung pusong matigas, palalambutin niya. That's our Lord. Dito po ay, sabi ng verse ito, okay? At pangalawa, maliban na kilala niya ito, sumusunod. Hindi yung kumukontra. Di po ba? Ang Diyos nagpapadala ng mga, di ba? Pag ang Israelita nagkakasala, hingi sa Diyos, iyak, Lord, mayroon kami problema, Lord, help! Mahahawa ang Diyos, maahawa, magpapadala ng prophet. Babalik, mag-worship sila. After mag-worship, nakakalimot. Aawayin yung propeta. Di ba? Hanggang sa namamatay. At pagkatapos,
Cycle lang po ito, paulit-ulit sa Israelita. Iyak, Lord, may problema kami. Magpapadala ang Diyos. Kaya sabi ko sa inyo, ang bawat Kristiyanong totoo, saan man siya dalhin ng Panginoon, nagbubunga ng 100-fold. Amen. Ang katulad ng nabanggit ko sa inyo, mga kapatid natin mula sa ibang lugar, nagbubunga sila dyan eh. At baka mamaya sa kanilang pag-iikot, may magiging bunga sila sa kanilang pag-iikot. You know what? Ang totoong Kristiyano, may source. John chapter 10, sabi ni Kristo, ako ang puno, kayo ang mga... Di ba? Saan kayo kumukuha ng nutrients? Sa lakas nyo? Sa talino nyo, no? Kumukuha kayo ng strength and your... Kasi para kayong ano mga kapatid eh, sabi baga ng Panginoon, kapag ang glory ng Diyos, yun po ang aking prayer. Ngayong nagsisiras po tayo ng ganitong mga lesson, my prayer is, Lord, bumaba ang Holy Spirit so that hindi man kami magsalita, nakikita ng mga tao sa labas ang glory of God sa bawat isa sa inyo upang di man kayo magsalita, kusa silang lalapit. Ano bang mayroon ka? Gusto kong marinig, ano bang pinag-uusapan nyo dyan sa simbahan nyo? Amen! Hindi yung nakikita sa iyo yung dati mong ginagawa nung araw. Wala kang pagbabago. Nagsisimba ka, nagbabible ka, but your words, your action, malaki ka naggugulp. Hindi yung ganun. Natural yun eh. Medyo, ano tayo dito sa Pilipinas. So, yun po ang desire ni David. Sabi niya doon sa kanyang, makita ko ang pangako ng Diyos, kaya ako'y nagsusumikap, ako'y nagnanasa, ako'y nananabik, sapagkat every Sunday, hindi lang dapat ako makinig, labas. Nalala ko na naman yung kwento ko sa inyo, di ba? Na na-open yung pastor, tuwing nang mapipreach siya, maglalagay ng 25 centavos dito. Pangatlong Sunday din sa katiis eh. Brad, usap tayo. Bakit po, pastor? May nagawa bang mali? Hindi, may tatanong lang ako sa'yo. Bakit tuwing nang ako'y magpipreach, naglalagay ka ng 25 cents sa tinga mo? Pastor, kasi po para yung sinasabi nyo, pagpasok hindi makalabas. Ay salamat na unawaan. Amen. Okay? Hindi po ito. Huwag niyong titingnan ang simbahan ito ganito kaliit. Okay? Hindi po palakihan at paliitan ang pagsasamba sa Diyos. Okay? Remember that. Tingnan niyo po si David. Sabi ni David dito, okay? Sabi niya, pangalawa, okay? He is to seek after God. His desire is God's presence. Hindi yung galing magsalita ng preacher, hindi yung talino ng preacher, kundi yung presensya ng Diyos ang gusto ni David na makaharap dito. Yung maintindihan niya, nung mga kapatid, diba, recently, may nadisgrasya na naman tayong kapatid. Nung nag-meeting kami mga men, sabi na Brother Joe, blood blessing pala. Bakit? Natumba ka, nagalusang ka, nahampas yung ulo niya, pero umusad, hindi yung impact na gano'n. Ang blessing pala doon, tinuruan tayo ng Diyos magtiwala. Bakit? Kasi kung ang iba, baka yung pagbagsak na yun, wasak yung utak. Huwag naman, so baka may mahina sa inyo dyan. Tumalsik yung anong manlaman. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Amen! Andun ang kanyang pag-iingat, ang kanyang protection, ang kanyang presence, every time, every day, kapag nagsasamba tayo, Lord, ang presensya mo lagi kong kasama. Help me with my iniquity, with my weakness. Marami tayong ginagawang hindi na gusto ng Diyos. You know what? Alam niyo kung bakit? May sinabi ang Colossians, naalala mo yung preach mo minsan, na set your, ano yun? Amen! Set your affection on the things above! Iba ang mga Kristiyano ngayon. Oh, please, sorry for the word. Basta ako, 50 years na akong Kristiyano, matured na ako, kaya ko na. Dito na ako sa mga bagay na ito. Hindi naman masama kung pabahay ka eh. But, is your eyes affected at doon ka nakapokus sa heavenly? You know what? Kasi pauwi ka doon, hindi ka mananatili sa lupa. Walang forever sa lupa. Itong lupa is the land of the dead. But there in heaven is the land of the living. Yun po ang lugar ng mga buhay because nandun pupunta mga Kristiyano. Na totoo. Okay. So dito ay panghuli, maliban na gusto niyang malaman ang pinakamalalim, the deeper things or knowledge about God,
kaya nandoon siya. Kapag siya siguro nakikinig doon sa temple, hindi man siya ang priest, kasi hindi man po priest si David. Baka may priest doon, nakikinig siya. Ganun pala ang ibig sabihin ng word na worship. Something you are longing, something na pinagnanasaan mo, something na parehas ng Sunday school kanina, sinong nakabot ng Sunday school? But the things of today, maraming Kristiyano, iba po ang ninanasaan ngayon. Sana, pag na-close ko ang deal na to, ako na ang titingnan ng mga kapatiran. Ako po ang magaling pagdating dito. Oh, my friend. Hari nawa, hindi tayo magkamali doon. Sapagkat, the Lord looks on the... Yun ang tinitingnan ng Diyos eh. Binigyan ka nitong talent. Magaling ka eh. But that's all a borrowed things. Lahat ng talino mo, galing mo sa negosyo are borrowed things. Di ba yung sa panahon ni Elijah, nagpapalakol sila ng troso para maitulong doon sa simbahan dahil kulang na sila, dahil marami ng estudyante ng Bible College ng panahon. At ito, ang isang estudyante nagpuputol ng kahoy. Habang pinapalo niya, tumalsik ang axe head, yung bakal. At ang hawak na iwan sa kanya yung kahoy. Kahit anong oras, kahit 2 linggo ka dyan, kahoy sa kahoy, hindi mo masusugat ang kahoy. Tama? Pag nangunguna sa atin ay flesh, hindi po aabante. Hindi tayo makakagawa. Yung iba tapos na pauwi na, but sige pa rin siya. Ang mabuti lang doon sa taong yun, sabi niya, pumunta siya sa tamang tao. Sabi niya sa prophet of God, sabi niya, Master, alas, my axe head was fell in the water. Alas, for it was borrowed. Hiram ko lang yon. Anong sasabihin ng may-ari? Ang buhay po ninyo, ang buhay ko, lahat ito hiram. Anong sasabihin ng may-ari? Nalaglalang sa atin na wala tayong ginawang mabuti, kundi sinayang ang oras, the time, the talent, the treasure na pinaram ng Diyos sa iyo, sinayang mo. But one thing, sabi ni David, one thing I desire, kapag ako'y nasa templo, to know my God more. Kasama po ang sakripisyo, yung mga kasakripisyo doon, ang dami. Sa New Testament, sabi ng Panginoon, to love the unlovable. Bakit nagsusulwining ka doon sa mga gusto mo lang? Bakit yung mga unlovable, di mo kayang sulwining yun? Tandaan niyo mga kapatid, pagdating sa sulwining, ito po yung pinaka nakakatakot. Kayo at ako lamang pinagkatiwala ng Panginoon ng Matthew 28:19-20. Sa pangangaral. You know what? Huwag tayong maging taksil. Kayo yung pinagkatiwalaan ng Great Commission, tapos ang ginagawa natin, after worship, may naunawaan ka, nakakain ka, sinarili mo lang, hindi ka nag-give, nag-share sa iba. May pananagutan ka sa gospel bilang Kristiyano. Are you with me? Kaya, mga kapatid, sa anong paraan? Kahit nga yung bisita mo, pag may dumating bisita Sunday, pupunta ka sa church, abalahin ka, make it as possible, dali mo siya sa church kung di mo kaya isulbining. Bakit? Mananagot ka sa pinagkatiwala sa iyong gospel. Hindi lang po ako. Lahat tayo. Okay? Lahat tayo ay mga sowers. Lahat tayo ay magtatanim. Mabilis ang panahon. Kaya dito po, sa pangalawa, iwanan natin dito sapagkat I hope and I believe na na-explain ko na ito. Okay? May sinasabi ang Panginoon noon si David dito sa God's way. Para malaman niya ang pinakamalalim na knowledge ng forgiveness o pagpapatawad. Sabi ng Exodus chapter 33, 12-14. Pakilabas na ito sa kalit lang. Ano po? Exodus 33, 12, 13, 14. Tatlong ito. May sinabi dito kung paano ang God's way maunawaan ng isang tagasunod niya. Ano ba ang God's way? Okay, Exodus 33, 12. Okay, sinabi ni Moses, Panginoon, tingnan mo yung isasabi sa akin, dalhin mo ang bayang ito, ngunit hindi mo ipinakakilala sa akin kung sino ang susuguin mo sa kasama ko. Gayon ba yung sinabi aking makikilala sa pangalan at ikaw rin naman makakatagpo ng biyaya sa aking paningin. Next, verse 13. Okay. Kaya ngayon ako'y makakatagpo ng biyaya sa iyong paningin, ay ituro mo sa akin ngayon ang iyong mga daan. Ano ba ang daan ng Diyos? Hahanapin ba ito sa isang matalinong tao? Hahanapin niyo ba ang daan ng Diyos sa isang magaling na preacher? Tingnan niyo po ang sabi ni Moses dyan. Okay? That is Exodus, sulat ni Moses. Okay? Sabi niya,
Okay, upang ikaw ay aking makilala at ako'y makatagpo ng biyaya sa paningin mo, Panginoon, sabi ni Moses, alalahanin mo rin na ang bayang ito ay iyong bayan. Verse 14. Okay, sabi ng verse 14, kanyang sinabi, ako'y isa sa iyo. Ito po yung sabi ni Moses bilang leader ng lugar na yun at siya nagsulat nito. Sabi niya, my presence shall go with thee, sabi ng Panginoon. Okay? And I will give thee rest. Kaya yung mga Kristiyanong mga matatapat sa Panginoon at ang presensya laging kasama, kahit anong kaguluhan, mapayapa sila. Amen! Wala silang anong kaba. Bakit? Naalala ko ang Brother Sam nung bago siya mawala. Diba? That is 80s, yung panahon ng Gulf War. Habang lumilipad yung mga Polaris na missile, nag-recite sila, Psalms 23. Diba? The Lord is my shepherd. Takbo sila doon sa bunker. Diba? Kasi doon si Brother Sam nung araw. Kaya, Pastor, nasa ulo ko ang Psalms 23 dahil sa missile. Okay? Huwag na natin hintayin na magkagera pa sa Pilipinas. Amen. Di po ba? So yun po yung ni David dito, na ang presence ng Diyos. Every time we meet in this tent, in this building, ang church ay kayo at hindi ang building. Okay? Kayo ang temple ng Panginoon. Di ko na nadaling yung New Testament. Did you not know that you are a temple of the Holy Spirit? Di po ba? Yan ang sabi ng New Testament. Hindi nyo ba alam na kayo binayaran ng dugo ni Kristo? Binili kayo para maging templo, para tirahan, indwelling of the Holy Spirit? Anong inaasahan ng Diyos doon sa bahay mo? Yung galit mo doon sa mga kapitbahay mo dahil nagmaling parking. Tuloy ko nadadamay. Sorry po, Lord. Minsan nagagalit ako pag may pumarking dyan sa gate natin. Daan na naman talaga. Doon talaga sa gitna. Kaya lang, hindi ko naman sinisita. Alis naman di mo ba? Pero yung galit ba, sabi, ito naman, nakita ng gate. Oh. Lahat tayo mayroon, you know what? Dahil mayroon tayong flesh. Ito yung kaaway ng spiritual na buhay natin na binago ni Kristo. Kanina Sunday School, I am crucified with Christ. Hindi na ako ang nabubuhay. Patay na yung dating ikaw. At ang nabubuhay ngayon ay buhay ni Kristo na dapat ang nakikita sa iyo ay kabutihan, kabanalan, at mabuting pag-uugali. Dapat ganun hindi ang nakikita pa rin sa iyo. Ito yung pinakamasamang naging experience ko sa Metro Manila nung kami nag-visit. Paglabas pala pag Sunday, maganda ang lakad, nakabihis, maayos. Nung binisita namin, minsan sabi ng kapitbahay, ay, kasamaan niyo pala yan? Pag umalis ang paglinggo, maayos ang bihis, may dalang Bible. Pagbalik niya, yung mga nila, gamit, nagliliparan. Ay, sabi ko, gusto kong matunaw, Lord. Patawarin niyo po kami, hindi maganda pala testimony ng kapatid namin dito. Sabi ko doon sa kasama ko, Brad, uwi na tayo. Nakakahiya. Tapos sasabihin mo, Kristyano ka. Tapos paglabas mo sa bahay mo, may Bible ka. Grabe naman. At least ganun lang naman, di ba? Lalakad ka, ang ganda, di makabali ng kamuti. Pag lumabas na ang tuong pag-uugali, dahil wala naman talagang totoong Kristo sa kanyang buhay, lumalabas yung totoo niyang karakter. Gayon din ba po kayo? Pastor, mayroon kanyang yes. Pero yun ang sabi ng Biblia, labanan, iwaksi, abhor, kill, put up. Ano yung face off? Pagdating dyan, alam na alam yung pagpelikula Pero pag put up, ano yun? Put up the old nature. Alisin mo sa buhay mo, sapagkat may bago ka ng pagkatao. Now, bago tayo usan ng oras, kasi mabilis lang oras natin. Kaya, paano si David nag-seek after God? Okay? Sabi niya, this I will seek. Ito yung gagawin ko, ito yung hanapin ko, ito yung pananabikan ko pag ako'y nasa templo. Pakikinggan ko kahit sinong preacher yan, kahit yung mag-aalaga ng baka sa amin doon, kasi hari si David, sabi niya, pakinggan ko nga ito, nung mag-preach yung mag-aalaga ng baka, sabi niya, wow, ang sarap ng salita ng Diyos! Hindi yung titingnan niyo yung kung sino nagsasalita. Kahit preacher yan, ginagamit ng Diyos yan. Okay? So dito po, ang sabi rito, and he did seek after God by, setting his eyes as spiritual eyes. Wala siyang nakikitang negatibo, kundi ang kanyang tinitingnan, ang kanyang ina-adapt at pinakikinggan ang spiritual things from the Word of God. Yun po ang maganda doon kay David. Okay? At dito na po ay makita natin doon na to behold the beauty of God. Pag nandoon siya, ano bang hinahanap mo pag nagasisimba ka?
di ba? Para makita ka lang, para sabing present ka lang, para hindi na si pastor mag-alala, bibisitahin ka, tatawagan ka. Hindi na. Nandoon tayo to behold the beauty of God. Yun yung binagit ko kanina isa, na yung mga minsan, mga rebelde tayo. Paano tayo naging rebelde? Sa honesty. Kaninang umaga, sino nag-pray para sa ating bayan? Kita ninyo. Di ba? Honesty. Nag-pray man lang kayo sa ating bayan, Lord, help our nation. Kung yun lang pinagtitirahan natin, doon tayo kumikita, doon tayo naghahanap buhay, doon tayo lumalakad, hindi nyo mag-pray. How much more pinag-pray mo ang iyong family, ang iyong soul, ang iyong pastor, ang iyong church? Makakalimutan mo, you know what? Doon sa malaking bagay, hindi ka marunong pagkatiwalaan ng Panginoon. How much more sa maliit, hindi ka pagkatiwalaan. That's the word. Sorry for that. Kasi yan po sabi ng Panginoon eh. Naghahangad tayo pagkatiwala ng malaki. Sa maliit nga lang, hindi tayo pwede. Now, dito po sabi ni David, to behold the beauty of God. Number 2, okay, hinahanap ang desire ni David for God's presence, ang kanyang desire. Okay? The desire for God's presence. Sabi niya doon, okay, to dwell. May mga times, okay, na mayroong kayong pagdidesisyonan pag Sunday. Alin ba talaga? Ito o ito? Pero si David dito maganda sa kanya. Hindi ko po kayo pipilitin dito. But David, kahit siya po'y hari, mayroong problema doon sa kaharian, nandun siya sa chapel, nandun siya sa temple, nakikinig siya. Okay, sabi doon ni David, that one thing I desire for God's to dwell for His house forever. Ito po ay parang para sa langit. Isa sa bagay na iniisip ni David dito, ay nung namatay baga yung patulan si Cain, di ba? Nung pumatay si Cain, di ba, may parusa si Cain eh. Iniisip siguro ni David, Lord, ako'y nakapatay din eh. Ako'y nagkasala din eh. Iniisip niya siguro ito eh. But the thing na nakikita ng kanyang spiritual eyes, doon sa kalangitan, doon sa presensya ng Diyos, ang kapayapaan ay nandoon. Wala siyang iisiping guiltiness. Bakit? Sapagkat ang sabi ng Panginoon, kapag ikaw ay nasa Kanya, hawak ka ni Kristo, hawak ka ng Kanyang Ama, no one can pluck you out of His hand. Naniniwala ba kayo rito? O ba kaya naman nadadala na kayo ng mga gagaling magturo dyan sa TV, sa YouTube, ang gagaling. Mga dispensation, sinisiraan. Okay, no problem. Sabi ko nga sa kanila, sana nag-soul winning na lang kayo, may naligtas pa. Hindi yung inaaway nyo yung mga natutunan namin na gusto nyong baluktutin. Bakit? Dahil magaling ka. Oh, my friend, sabi ni David, dahil magaling ba siya, kaya pakikinggan ko, no. Andoon siya sa temple, nakikinig siya, at ang sabi niya, to behold the beauty of the Lord. Sabi ng David na ito, alam niyo kung bakit? Nung siya'y tumulong sa hari, nung maliit pa siya, napatay niya ang Gulayat, di ba? At nung siya po ay nandoon na, hinahanting na siya nung haring, tinulungan niya. Nakarinig ba kayo ng sama ng loob kay David? Ito po lang tatandaan mga kapatid. Kung Kristyano ka totoo katulad ni David, nung siya po ay napatay si Gulayat, nagsaya ang buong bayan, nagkakantaan sila, nakapatay ang haring si Saul ng 10,000, pero nakapatay si David ng 40,000. Lamang nagkaroon si jealousy, yung kanyang leader. Kaya sabi niya, David, lika, masama espiritu ko, tugtog ka nga. Abang tugtog siya, kumuha siya ng javelin at gusto niyang patayin. Di ba? Buhay ng Kristyano, alam natin na maraming kalaban. May friendly fire pa. Pag sinabing friendly fire sa wika ng mga sundalo, pagka hindi nyo kayang mag-advance, hingi kayo ng air support. Ibig sabihin yan ay mga missiles. Kaya lang yung longitude at altitude na binigay mo, doon sila bumabaril sa kasamahan mo. Ang tawag dyan ay friendly fire. May mga kasama tayo sa simbahan na nakakabangga natin pero hindi nyo yung kaaway. Are you with me? Hindi nyo kaaway yan. Huwag na kayo magbaranggayan, nalilip po sa pag-aaway yung dalawa. Kahit pa yan. Pero nasa sa inyo po yan. Okay? Kasi minsan may legal naman pastor, may justice naman. Pero sabi ng Biblia, hindi natin sila kaaway. Okay? So dito po ay, mapansin natin dito na ang desire ni David sa pangalawa, na ang kanyang presence, sabi niya rito, okay? He is longing, siya po'y nananabik, to remove this barrier sa buhay niya.
Araw-araw ang daming problemang dumarating sa kanya. How about us? Wala ba tayong mga problema everyday? Ang dami. Ito po yung gustong alisin ni David. One thing I desire, that the presence of God, nandun ako sa bahay niya forever, sapagkat ang dami niyang barrier. Andiyan yung negosyo, andiyan yung mga sa laging nagdadaan nyo sa buhay ni David, katulad nung panahon ni yung nagtayo ng wall, okay, di ba? Kasi ang lahat yan ng department ng government yan, okay? So, sabi ni David dito, nananabi ko, I'm longing to remove the barrier between the heaven and the earth. Ibig sabihin, the spiritual things and the material things. Mas mga kapatid, sabi ba ka ng James, pag kinakaibigan mo ang mundo, kaibigan ka ba ng Diyos? Ha? Iyon mo yung pagka-word doon. Kapag kaibigan mo ang mundo, ay ano ka daw ng Diyos? Ay, thank you. At least alam ninyo. So therefore, si David dito po mga kapatid, hindi niya po ito binigyan ng mahalaga ang mga bagay na mga material sapagkat nagiging barrier. Kundi ito po ay gusto niyang mawala. Ang kanyang priority, ang kanyang pananabik ay gawain na magpunta sa temple kasi nandoon ang kaya papayapaan sa kanya. Sabi niya nga forever, pero ang tutukoy niya dito sa langit. Kasi marami na rin siyang problema. Pero habang tayo nandito, mas maganda po na, mas maganda ang sabi ni David, na sabi niya, David was willing to leave all the earthly riches. Gusto niyang iwanan itong kayamanan niya, okay, to dwell in the house of the Lord. Biro niyo po, mapagal din po talaga ang paging leader. Paging pastor, mapagal din. Nakakahirap din. Like David as a king, nahirapan din siya. Anak niya, hinahabol siya, pinapatay siya para makuha ang trono. Mahirap po sa kanya. But sabi ni David dito, one thing I desire, na nandun ako sa tahanan ng Diyos because the presence of God nandoon. Okay? So, hari nawa mga kapatid, as we are doing the spiritual na gusto ng Panginoon sa atin, na gusto dapat ni David, katulad ni David, na sana, every time gusto nating nandoon tayo sa tahanan o sa Diyos. Okay, number 3. Tapusin ko na po ito para mabilis lang. Okay? Kasi wala nang time. Ito yung mga maganda mga kapatid dito. Number 3, okay, David, okay, blessing sa presensya ng Diyos. Mas maganda talaga, nasa presensya ka ng Diyos, mas maraming blessing. You know what? Di ba? Naalala niyo yung 3 Hebrew children? Nung sila ay pinasasamba ng hari doon sa Ribulto, sabi niya, mahal na hari, hindi namin kailangang ipaliwanag pa sa'yo. Halimbawa, mahal na hari, hindi kami tinulungan ng aming Panginoon kung kami man ay ihuhulog mo sa apoy na ito. Hindi kami kailangan lumuhod dyan sapagkat may Diyos kami. Hindi man niya kami tulungan, patuloy kaming magsasamba sa Kanya. Pangalawa ay si Job. Si Job, ang daming problema niya, mga kapatid. Mayaman siya, maganda mga anak niya, pero maganda ang kanyang spiritual advice o kaya ang kanyang patakbo sa kanyang family. Habang nagbi-birthday ang kanyang anak na 7, every day may birthday, sabi niya, Panginoon, baka nagkakasala ang mga anak ko. Lord, patawarin niyo po sila, hindi ko alam. At dumating ang pagkakataon, nagkaroon ng mga himala at nasunog, inipo-ipo, namatay yung mga anak niya, naubos yung mga ari-ariya niya, yung mga ayupan niya, lahat ng mayroon siya. At ang pinakahuli, nung wala na yung mga anak niya namatay sa isang sakuna at yung mga hayupan, yung mga tauhan, naubos lahat, tinubuan si Job ng mga pigsa. At ito ang pinaka-worst sa lahat sa mga may asawa. Sabi ng misis niya, Job, mukhang di ka na pinakinggan mo. Kalimutan mo na siya. Sabi, oy babae, hubad akong nanggaling sa Diyos. Hubad akong babalik. At ang sabi niya, Panginoon, patayin mo man ako ngayon. Patuloy ako magsisilbi, magpupuri sa iyong pangalan. Yun ang totoong Kristiyano, mga kapatid. Padahanin ka doon sa pinakamainit na apoy dahil ikaw ay gagawin ng ginto, pure, walang anumang kahit bahid ng anumang alikabok para yun ay magsisira sa iyo. Magiging pure kapag pinadaan ka sa sobrang init ng mga problema because you are God's property. The devil is not allowed. So dito po ay sabi ng pangatlo, to behold His beauty. Ano bang beauty mayroon ng Panginoon? Tingnan niyo mga kapatid. Sino sa atin may mga malalaking sakit katulad ng inyong lingkod? Ilang taon na yan? Lord, sorry po.
Pero wala akong ibang nakitang beauty na ginawa mo sa buhay namin na sa kabila ng aming mga nararamdaman. Nandito tayo para magpuri sa Panginoon. Amen! Walang sino. May mga pinagpipili tayong mga nakatatanda. At isa doon ang magulang ng kapatid natin na mayroon silang sakit. Pero tingnan po niyo mga kapatid, andyan pa rin sila. Ang beauty ng Panginoon, kung yung mga anak niya, iba na mga kapatid, di ba? Yung mga anak kasi ganito eh. Sa mga may anak, sabi ng anak mo, Mama, pabili mo pa ako ice cream. Anak, mayroon ka pa nga sa labi mo, kabibili ko lang. Sige na Mama, sige na Papa, mabait ka baga. Di ba? Ganun lang mga bata. Ganun dapat ang nararamdaman ng Diyos sa atin. Every time ang kanyang presence, ang kanyang kapangyarihan ay ating pinananabikan. Sige na po, Papa. Amen! I doubt, baka bago kayo umupo sa inyong kama, hawak nyo ang inyong mga cellphone. Hindi ko alam kung anong pinanonood nyo. At nung inantok na, ilapag na, at tapos tulog na. Anon ba ang pagiging mag-ama nyo ng Panginoon? The warm fellowship ay isa sa dahilan kung bakit nabibehold natin ang beauty. Isa sa beauty ng Panginoon. Yung dapat hindi ka na makatatayo sa umagang ito. Andito tayo. Nagkita-kita. Amen po ba? Amen po ba? Pastor, ano na namang ibig mo sabihin, mga kapatid, yung bunso namin, mas bata sa akin. Malakas, walang sakit. Pero wala na. Sapagkat, bakit? Ang lahat ng nasa lupa ay magdaraan lang. It will pass away. But the presence of God sa buhay natin, never mawawala. Bagkos, mayroon kang blessing. Ano yung blessing? Tingnan niyo po ang mga nakita ni David na blessing dito. Okay? Behold his beauty, pangalawa. Doon niya ito nahahanap. He inquired in his temple, sabi ng verse 4. Sabi niya dito, okay? Bagay na yun, sabi niya, yung pure holiness, saan mo makikita? Sa tahanan? No. Dito in the midst of the congregation which is rooted in Christ. Doon mo makikita ang kabanalan eh. Wala sa bahay. Sapagkat doon mamaya, ikaw yung hari doon sa bahay mo. Di ba? Ganun minsan doon eh. Hindi yung lalaki yung hari. Yung hari, yung babae. Walang holiness yun sapagkat mayroong problema. Di ba? Walang submission yung babae doon sa bahay. Napunta tayo dyan. Okay, erase. Now, pagdating dito mga kapatid, sabi dito ni David, nakatuon ang kanyang pansin o ang ating pansin, ang ating pananabik for the glory of God sa buhay natin, sa glory of God sa buong magkakapatid tayo, na kahit maghiwa-hiwalay tayo mula bukas, the glory of God, the presence of God, kasama mo, upang yung mga tao sa paligid nakikita ang aura ng Diyos, ang glory ng Diyos sa buhay mo. Hindi ka ba magsalita, may nararamdaman, may nakikita sila sa buhay ng isang taong may glory of God. Naalala niyo yung prodigal son nung bumalik? Di ba? Di ba nung bumalik siya, ang baho-baho niya, dahil amoy-baboy siya, niyakap siya ng tatay niya. Anong sabi ng Panginoon? Ang sabi ng tatay niya, bihisan, linisan, lagyan ng, ano yung mahalaga? Authority. You are authorized to bring the gospel to the loosened or to the fallen world. Nagkasalang tao, kadiliman yan. Ikaw ang may dala ng signet, ng sign, ng authority, na ikaw ay magsasalita. Hindi ka man magsalita, nakikita ang glory of God sa buhay mo. Amen. So dito po ay ini-inquire niya ito doon sa loob ng temple ayon sa verse 4. Una, to behold, hinahanap niya para makita ang beauty ng Panginoon. Okay? Na hindi tayo nagpupunta dito para kung anong business. Okay? Kundi, dito yung napupunta tayo, a faithful follower of Jesus shall behold the King of His beauty. Di ba? Yun po ang katotohanan. Kaya dito po sa panghuli natin, sa letter B, sa paano natin mahahanap o makikita ang kapangyarihan ng Diyos. Okay?
Minsan, magtanong ka pag hindi mo naintindihan. Minsan, mag-usisa tayo, okay? Hindi, ito pa rin, depende sa gusto mo. Tingnan niyo mga kapatid, kaya nakakahiya. Naalala ko nung panahon, nung kami ay nasa CBC pa, binigyan kami ng Panginoon, may nagbigay sa amin ng sasakyan. Yung pastor namin, habang nagpipray, yung kami may sasakyan, dahan-dahan dumudukot, nagpipray yung pastor, nagdudukot sa bulsa, hawak yung susi, at papunta doon sa hagdan, na para bang may karera. Bago mag-imin yung pastor, nag-aandara na yung mga sasakyan namin. Ano? Ba't pa kayo nagsimba? Nakukuha mo natin ibig ko sabihin. Na para bang, sige, magpagandaan tayo ng andar. Ducati, Jaguar. Ano pa di ba? Parang mga ganun eh. Ano bang pinapakita? Walang totoong pagsamba doon, kundi parang nagpe-perform lang sila, nagpapakitaan. Okay? Mga kapatid, isa sa nakahinangahan kay David, hari na siya, nandoon siya sa temple, nakikinig. Sino man ang nandoon, he is seeking to behold the beauty, kung paano ng Panginoon ni-create ang mga bagay para pakinabangan natin. Di po ba? Sabihin ng iba, wala naman kami sasakyan, kabuti kayo mayroon. Mga kapatid, hindi kami nag-desire, kundi ang Diyos binigyan tayo para magamit natin, para sa kakaluluwa natin ang kanyang pangalan. Amen! Kaya nga tayo yung ating branch doon na nasusundo natin because of that. Yan po ay bigay lang ng Diyos. Kaya pasalamatan natin na ang presensya ng Diyos, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang perfection, makilala mo siya. Sino ba talaga ang Diyos mo sa buhay mo? Kaya mo bang gawin ang mga ginagawa niya sa buhay niya? No. Kundi anumang hinihintay natin ayon sa ating title, while we are waiting that God ay puntahan ka. Ikaw ay indwell ng Holy Spirit dahil po lesson natin mamayang hapon. Kapag tayo ay tinirhan, dinapuan at naging siyang resident sa ating buhay, mga kapatid, bawat words na lalabas sa bibig mo, sasabihin ko sa iyo, hindi mo kailangan magturo ng maraming tao. Isang salitang lumabas sa bibig mo, when the presence of God is residing in us, hindi ka pa nagsasalita, lumalapit yung tao. Di ba, minsan nakakwentuhan ko kayo na minsan kakasalubong mo, sino ba yun? Nakangiti. Tapos, babatiin ka, good morning po. Hindi ko yung kilala. It's because of God. Hindi po sa atin. We are blessed. We are erroneous. Lahat tayo ay puro pababa. Puro ayaw ng Diyos. But when God bumaba sa ating kalipunan, when the Spirit of God dwell in us, actually, Pastor, tira po, yes, mamaya explain ko na maigi yan kung bakit sa Old Testament ay iniiwanan at sa New Testament ay hindi. Mayroon pong paliwanag ang Bible dyan at hindi po sa atin. Kapag ang banal na Espiritu nandyan, sabi ba ganyang New Testament, quench not. Kapag pinasama mo ang loob ng banal na Espiritu sa ginagawa mo, gusto mong hangad ka nito, gusto mong magnais ito, gusto mong namimiss mo ang ganito, gusto mong maghangad ng ganito, nalulungkot siya. Bakit? Hindi spiritual ang iyong pinapriority, kundi sabi ng Matthew 6:3, seek first pero ang ginagawa mo, seek first my stomach. Kung anong makakain mo, kung ano ang gusto mo, kung ano ang plano mo sa buhay mo. Mga kapatid, dapat ang mauna ay ang Diyos sa buhay natin. His power, His presence, and His perseverance dapat nasa atin. Bakit po? Sapagkat dito ay kung gusto mong i-approach ang Panginoon in person sa kanyang pinakatrono, simple lang po, luluhod ka. Lord, ikaw ang mangibabaw sa buhay ko. Lahat ng desire, lahat ng nais ko, lahat ng desire ko, lahat ng aking pinagnanasaan. Okay? Sapagkat the beauty of the Lord will keep us, yung parang spellbound, parang nabighani ka, na parang nahalina ka. Yun po ang ibig sabihin ng nagkaroon ka ng spellbound. Nakabasa ko ng spellbound na itong book nung nakaraan, ako'y bata pa. Para kang nabatubalanin nito, nahihila ka na ang kapangyarihan ng isang kanyang beauty ang siyang nagdadala sa iyo upang nang sa ganon, ang mga tao sa paligid magpupuri sa Diyos. Wow, salamat sa Diyos. Kilala ko ang taong ito, binago mo na pala. Lord, thank you. Mayroon na kaming kasama sa iyo. In conclusion, mga kapatid, desire ba natin ang presensya ng Diyos sa ating mga personal na buhay? Hindi lang po sa church. Actually, talaga nandito dapat siya. You know what? Pero pag mayroon kang dinadala, hatred, unforgiveness,
lahat ng sin sa puso mo, the Holy Spirit ay na lulungkot siya. Papaano ang presence of God mananatili sa iyo? Bakit? Pinasama mo ang loob ng Holy Spirit na naka-reside, nakatira sa iyo eh. Yan po yung honor ng ating buhay. Kasi binili tayo ng dugo ni Kristo eh. We are bought with a price. The price, yung isang patak ng dugo ni Kristo, hindi mo kaya ipantay ang buong kayamanan ng Sultan Bulkiah sa ibang bansa para ipalit o ibayad sa isang patak ng dugo ni Kristo na buo sa cross para sa iyo, para sa akin. No! Sapagkat ang dugo ni Kristo, without the shedding of blood, there is no remission of sin. Hindi yung simbahan ito, hindi yung grupo natin, but the blood of Christ that shed for us on the cross, yun ang naging kabayaran, ang buhay ni Kristo. Kung hindi mo pa siya tinatanggap, hindi ka pabayad. Kasi kapag ka nagbayad sa'yo ang tao, tatanggapin mo yung bayad sa puso mo, di ba? Pero kung puro lang sa isip mo, pero wala sa puso mo, hindi ka pa po bayad, makasalanan ka pa rin. Are you with me? Baka ganun pagkaisip mo, basta ako nag-isip, member ako dyan, baptize ako dyan. Pero kung hindi ka pa talaga tumanggap, hindi mo pa tinanggap ang bayad sa kasalanan mo, hindi ka pa bayad, impyerno ka pa din. Siguro po, sapat na ito, makikita mo ang beauty of God within attending, listening to the very word, yung dalisay na tubig ng salita ng Diyos, nandoon po ang nutrients na hinahanap from the beauty of God. He's a powerful God. Yung karakter niya palang simple lang. We are created in His image. Bakit mo sinisira? That's the beauty of God. Diba? Hindi, ito yung blessing. Oh, sorry po doon sa may mga pinanganak na may deform. Minsan mahabag ka, pero may purpose ang Diyos doon. That is the beauty of God. Nice yung ganun para, naiba yung isang araw, na bumanda ni mga disipulo, sabi niya, Panginoon, sino may sala? Yung tata niya, papa niya, ba't nagkaganon yung bata? Sabi ng Panginoon, para makita ang kapangyarihan ng Diyos, ba't nangyari sa bata yon? Amen po ba? Hindi po kung sino yung tatay na sisino, makita ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya ng Diyos maglalang sa puso mo ng pure and clear heart na pinatawad ng Diyos. Kung maniniwala ka sa ginawa niya sa krus, at sabi niya rito, saan mo makikita? Sabi ni David, one thing I desire, doon sa temple, doon siya lagi, nakikinig, hinahanap kung anong nais ng Diyos mula bukas hanggang sa next Sunday, yun ang beauty of God na sinasabi niya rito. The glory, kapangyarihan niya. Minsan mahilig tayo sa mga bundok, yung mga hiker, di ba? Pag nandun ka sa tuktok, yung mga umakyat dyan sa volcano, di ba? Wow, ang ganda, nakita mo yung buong Legazpi, buong doon hanggang Kamsur, nasa taas ka eh. That's the beauty of God na nandoon sa puso mo. Nga lang, hindi natin na-appreciate, hindi natin napapasalamatan sapagkat hindi mo kilala ang beauty of God na ginagawa sa buhay mo. Pero huminga ka ngayon, sa lahat ng nilang sa mundo, mayroon kang trabaho, mayroon kang magandang pamilya, mayroon kang magandang kinabukasan. That's the beauty of God. Tayo po ay tayo po ay overtime na. Ano po ang inyong desire bilang tagasunod ni Kristo? May desire ba kayo na, sabi ni David, to seek after Him? May desire ba tayo na hanapin ang presensya ng Diyos, laging kasama? Okay? May desire ba tayo na yung relationship sa Diyos huwag masira, yung ating banal na espiritu huwag malungkot? May desire ba tayo, katulad ng isang bigar o isang pulubi naghihintay na tapunan siya ng isang pagkain ng isang mayaman, katulad ng isang estudyante naghihintay na siya turuan ng kanyang profesor, katulad ng isang servant na naghihintay ng kanyang master, katulad ng isang manlalakbay naghihintay ng direction mula sa Diyos, ang isang batang naghihintay sa kanyang magulang kung ano ang dapat gagawin. Ganun ba tayo sa ating paghihingi ng presensya ng Diyos? O baka naman mas nakapokus ang ating mga mata at ating isip sa mga bagay ng mundong ito at hindi sa mga bagay na makalangit. Choose you this day kung sino ang inyong pagsisilbihan, ang Panginoon o ang sanlibutan. Dakilang Diyos, salamat po sa umaga ito, salamat po sa buhay ni David. Nakita namin na sa kabila ng kanyang magandang posisyon bilang hari, siya po ay nagdi-desire ng isang bagay na kayo ay kanyang makasama ang presensya nyo, ang kapangyarihan nyo, ang protection nyo, ang inyong power,
at lahat ng mga bagay na hiram sa amin ay galing sa inyo, na para kami mga pulubi naghihintay na tapunan mo kami ng awat habag, ng iyong lakas, ng iyong talino, at lahat na. One thing I desire, Panginoon, sa umaga ito bilang pastor sa lugar na ito, Lord, sana po bigyan niyo pa kami ng mga taong magiging ang desire nila, ang kanilang pananabik, kasama ka lagi sa kanilang buhay upang hindi pa man sila magsalita, makapagdadala sila, makapagmamagnet sila ng tao upang turuan kung paano ang maligtas. Upang sa aming presensya na daladala ka sa aming buhay, that Christ speak of the gospel. Bawat salita namin, si Kristo ang aming tinuturo na ang gospel, ang pagkamatay, pagkabuhay ng Panginoon upang sila magkaroon kaligtasan. Nung ginawa ito ni David, katulad nung ang Panginoong si Kristo ay nagtuturo at si Maria na unawaan ang kanyang kailangan. Si Kristo, ang gospel, si Kristo ang kaligtasan. Salamat po, O Diyos, sa gospel, sa salita mo na aming napagbulayan ngayong umaga. I-bless mo po ang mga nakarinig. Na harinawa ang iyong presence, huwag mawala sa aming mga buhay. Saan man kami mapunta ng lupalop ng lupang ito, bilang kami ay yung mga ilaw at asin, manatili kami magliliwanag, manatili kami may lasa sa aming kapwa. Gamitin niyo kami sa anumang kaparaanan, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. God bless you all.